Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 22 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa loob ng dungsyon, nakahinga ng maluwag si Sogo at ang kanyang grupo nang makabalik sila ng walang anumang nasaktan. Sa labas, si Oyamada, na frustrado sa kakulangan ng mga kalaban na hamon, ay agresibong ibinuhos ang kanyang galit sa mas mahihinang kaklase na nag-udyok sa kanila na batikusin ang kanyang asal. Hindi siya naapektuhan at ipinagmamalaki ang kanyang pagiging ranked hero, na ikinadismaya sa kasalukuyang dungjon dahil sa kakulangan ng karapat-dapat na mga kalaban at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya na kasama ang mga mabababang ranggo ng mga bayani sa isang mababang antas na lugar. Samantala, si Takuto, na ganun din ang pagkadismaya, ay brutal na pinatay ang isang halimaw habang hinihikayat itong tawagin ang mas maraming kaaway para sa experience points na nagpagulat sa ilang kaklase niya dahil sa kanyang kalupitan. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang dumating ang isang misteryosong babaeng may tenga ng pusa na nagngangalang Nyantan, na nagpakilala bilang isang apostol ng Diyosang si Vesis, na ipinadala upang pangunahan ang mga bayani sa kawalan ng Diyosa. Si Oyamada, na nagdududa sa kakayahan ni Nyantan, ay hinamon ang kanyang otoridad, tinutya ang kanyang pangalan at humiling ng laban upang patunayan ang kanyang lakas. Kalma lang na tinanggap ni Nyantan ang hamon, nag-alok na magiging alipin ni Oyamada kung matamaan siya nito. Sa kabila ng kumpiyansa ni Oyamada, mabilis at walang kahirap-hirap na natalo ni Nyantan si Oyamada, na ikinagulat ng huli at kinilala ang kanyang mas mataas na lakas. Si Sogo, na nakamasid sa laban, ay napansin ang husay ni Nyantan, at napagtanto kung ano ang laban gamit ang mga teknikes. Pagkatapos ng laban, tinipon ni Nyantan ang grupo at naghanda upang pamunuan sila pabalik sa Royal Capital, kung saan ibabahagi niya ang mga plano ng Diyosa para sa hinaharap. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback, kung saan ang Diyosang si Vesis ay nakikitang tinatalakay ang lumalaking banta mula sa hukbo ng Great Demon Emperor. Alam na may nalalapit na digmaan na maaaring magtakda ng kinabukasan, nagpasya si Vesis na ipatawag muli si Nyantan, ang kanyang tapat at may kakayahang apostol, mula sa hindi mahalagang bansa ng Uruza, kung saan siya ay nakatalaga. Si Vesis, na nabibigatan sa kanyang mga tungkulin, ay itinalaga si Nyantan bilang pinuno ng mga bayani, at iniwan sa kanya ang responsibilidad na gabayan at ihanda ang mga ito para sa mga darating na pagsubok. Si Nyantan, na nagpapakita ng kanyang walang hanggang katapatan, ay tinanggap ang tungkulin at nangakong gagabayan ng maayos ang mga bayani. Ibinunyag din sa flashback na binabantayan ni Vesis ang kilos ng iba pang makapangyarihang tauhan, tulad ng 5 mandirigma ng dragon at si Sivit Gartland, habang iniisip kung paano sila maaaring magamit para sa kanyang mga plano. Habang nag-iisip si Vesis, nagpasya siya na handa na ang mga bayani na pasukin ang susunod na yugto ng kanilang misyon. Inutusan niya si Nyantan na tipunin ang karagdagang mga kaalyado, kasama ang 4 na kagalang-galang na santo at ang grupong Sabertiger, upang masigurado ang paglago at paghahanda ng mga bayani para sa nalalapit na laban sa Great Demon Emperor. Inaasahan ni Vesis na ang banggaan sa pagitan ng mga bayani at ng mga puwersa ng Demon Emperor ay maaaring malapit na nagtatakda ng yugto para sa isang makabuluhan at posibleng mapagpasyang labanan, at diyan nagtatapos ang Chapter 22 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.